Hey, what's up mga katunay? Ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Siyempre, meron tayong tatalakayin ngayon dahil si Boying daw ay tinabla sa Sandigang Bayan. Aba. Parang hindi pumapabor sa'yo ang pagkakataon, Bossing Ombuds. Ayan, syempre, bago natin talakayin to, huwag niyong kalimutang mag-subscribe dito sa aking channel, Tunay na Kritiko. No? Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and syempre, sa mga nakapag-subscribe na dito, huwag niyong kalimutang mag-like and share, mga katunay, para naman, konting tulong lang. So, wag na natin pagtagalin, sabay-sabay na nating talakayin to, mga katunay, no? Eto, pag-usapan na natin si Ombuds. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Ayun, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si General Macanas. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinatid sa atin ni General Macanas. Ayan po yung The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5. News 5. Breaking news. Breaking news. Motion denied. Motion denied. Ibinasura ng Sandigan Bayan second division. Ang motion ng ombudsman na huwag kasuhan ng graft para gawing testigo si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Yan na po. Ayun. So, napurnada ang mga Napurnada na. plano ng ombudsman. Ayan, ang kawawang Boying. Ayun, talagang napurnada na ang plano dahil hindi pinagbigyan ng Sandigang Bayan. Hindi lahat ng pagkakataon ay laging Pasko sa'yo, Ombudsman. Excuse me Grabe Ayaw nilang makulong talaga si Bunuan. I'm not sure Ang huling na monitor ko, wala sa kulungan. Paano ba namang gugustuhin nilang makulong yan? Tropa pips nila yan. Kumbaga, kung tropa pips, walang iwanan yan. Ngayon, si Bunuan, naka-hospital Grabe. Hospital. So, naka-hospital na nga, nag-motion pa ang ombudsman na i-drop. What is i-drop? Yung i-cancel, may term dyan ilaglag ang kaso na naisampa ng ombudsman laban kay Bunuan kasi ang rason is gawin nilang state witness. Gawin na lang state witness, no? Ang gara, no? Kapag medyo malapit sila ng konti dun sa tao, kailangan gawin nating state witness yan. Pero kapag kalaban nila at alam nila na talagang salungat sa paniniwala nila, ay hindi natin gagawing state witness yan. Plunder yan. Ganun sila kalupit. Ganun sila katindi. Diba? Imbes na may napakulong na itong administrasyong Marcos, ombudsman, na malaki-laking isda. Kasi, hindi mangyayari itong ganitong kalaking nakawan sa flood control kung walang knowledge, walang Tama. connection sa isang DPWH secretary. Tama yun. Pag matino ang secretary, hindi mangyayari yan. Tama. But the fact na nangyari, there is something wrong. Tama naman yun kasi kung matino ang namumuno, matino ang sekretary, matino ang lahat, walang mangyayaring mga nakawan, kurakutan,
'Di ba? Kasi kapag matino ka, ibig sabihin nun diretsong tao ka. Hindi ka pumapayag sa kabalbalan na gustong pumasok sa iyong teritoryo. The fact na nangyari, there is something wrong. Secretary ka. Ikaw ang alter ego ng presidente. Ikaw ang Ikaw alter ego. sumasalamin sa presidente. Kaya itong Malacanang sinasabi na malinis daw ang Pangulo. Siya daw whistleblower. Appointee niya, siya ang namili kay Bunuan. Yun ang sinasabi ko. So ang kapalpakan ni Bunuan, automatic kapalpakan Kapalpakan ng presidente. ng presidente. Oh. Alter ego. Alter ego niya, no? So, Sabi na nga ba, tropa pips kasi, di ba? Tama tayo, di ba? Tropa pips. Kaya talagang nakikita naman natin ngayon is nagkakaroon talaga, napaka-selective talaga ng nangyayari. No? Talagang kung ikaw ay pabor ka, 'di ba? Pabor ka or ano, kasi ginagawa kasi nila halimbawa, huhuli sila ng minority, 'di ba? Halimbawa sila Marcoleta, tapos huhuli sila ng tropa pips nila para walang masabi yung tao. Pero sa totoo lang hindi naman ganun katanga yung mga tao. Alam naman natin na parang ano lang naman yan, parang palabas lang naman. Na kunwari, may huhulihin tayong katsokara natin. Pero ang talagang main target talagang hulihin dyan, yung mga kumakalaban sa kanila. Yun talaga yun. Gusto lang kasi nilang umiwas sa chismis ng mga tao para walang masabi. Kaya nga gaya na sinabi ko kanina ginagawa nilang bobo yung mga tao. Ang problema, hindi na ganun kabobo yung mga tao. Hindi katulad dati, di ba, nauuto kami. Ngayon talagang gising na kami sa katotohanan dahil unti-unti na naming nalalaman lahat ng kalokohan. Yun. Dismaya yung pronouncement ng ombudsman na gusto nilang ilaglag, ibasura ang kaso para lang state witness. Ano ngayon? Sinupalpal sila ng Sandigan Bayan. Ibinasura. Hindi pwede. Siguro nakita ng korte na ito, malakas ang ebidensya. Hindi pwede. Saka hindi siya least guilty. Dapat ang mga state witness, mga least guilty. So, ang alam ko na mga state witness ngayon ay yang si Bernardo, sino pa? Alcantara, and then yung Sally Mendoza ba yun, yung contractor. 3 state witnesses. So, pang-apat sana si Bunuan. Pang-apat sana itong si Bunuan. So, ngayon, nga naibasura, ano ngayon? What's next sa ombudsman? So, ang naririnig ko lang I don't know how true, is balak nila na gamitin si ex-secretary Bunuan para maidiin nila si Romualdez. Gagamitin nila kay Romualdez yan, gagawa na naman sila ng palabas. Para sa akin kasi wag na nilang pahirapan yung mga sarili nila. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, si Romualdez, ang tagal-tagal na niyan, tagal-tagal lang tinuturo Hindi naman natin sinasabing guilty siya, no? Pero ang sinasabi ko dito, may mga testigo na lumabas sa investigasyon na siya ang tinuturo. Pero hindi nila kayang imbestigahan nun. Hindi nga kayang imbestigahan nun sa Senado nila, Lacson yan. Diba? Tapos syempre, gustong-gusto nila Marcoleta, ganyan, yung blue ribbon pa sila, talagang gusto nilang papuntahin. Kaso ang problema, parang maraming kumukontra. Diba? Sa totoo lang, hindi ako naniniwala. Kayo mga katunay, naniniwala ba kayo na kakasuhan nila yan, si Romualdez? Papakulong nila yan? Hindi. Kasi ulitin ko, kung gusto nilang ipakulong yan si Romualdez, dapat dati pa. Hindi na nila pinagtagal ng ganitong katagal. Diba? Ano siya, parang huhulihin siya o kakasuhan siya o ganyan? Dahil ano ba? Unti-unti nang nasisira yung tiwala ng taong bayan sa administrasyon
para bumalik ang tiwala ng taong bayan sa administrasyon? Yan ba yung pwedeng kumiliti sa mga tao? Yan ba yung pwedeng magbigay na mag-please sa mga tao na, uy, talaga palang pata sila, talagang ginagawa nila yung trabaho nila. 'Di ba? Kasi ang usapan dito, bakit sila na mga nauna pa, kila Marcoleta, yung kay Marcoleta nga, kay Senator Marcoleta, wala, yung kinaso sa kanya is hindi naman talaga eh. 'Di ba? Pero etong na-issue, si Tambi, oh, may ginawa ba kayo? Wala. Si Saldi ko nga, nakikita naman natin, hindi, nakikita natin, pa-video-video, naglalantad na kung ano, although maganda naman yung ginagawa ni Saldi ko, pero sa totoo lang, hindi nga rin nila mahuli si Saldi ko eh. Diba? Yung mga una na talagang ikinakanta, talagang hindi sila magalaw, hindi sila madala sa investigation, hindi sila maganyan. Yung sa ICI, pumunta si Romualdez. Kaso nga lang, anong investigasyon yun? Tagong-tago, hindi pinapakita. Tingin nyo ba hanggang kayo maniniwala pa kami? Gusto nyo kaming paniwalain. Kaya talagang gagawin nyo talagang paniwalain kami. Kasi malapit na yung 2028 eh. Kailang parang hindi daw satisfied ang ombudsman sa mga pinapahayag ni Bunuan. Ibig sabihin, hindi siya todo nagko-cooperate sa kanyang mga pahayag. Kaya wala ring silbi ang kanyang pagiging state witness kung meron siya pang itinatago. So, ano kaya yung tinatago na yun? To me, this is good news. Hindi dapat maging state witness itong si Secretary Bunuan. Dapat tuloy ang kaso sa kanya. Dapat talaga kasama yan. Sa ngayon, human consideration, kung talagang may sakit siya, edi wala tayong magawa. Hanggang kailan siya sa ospital, we do not know. Kailang pag sobrang tagal naman niya sa ospital, parang unfair naman. Si Senator Marcoleta, ilang araw lang siya sa PNP General Hospital. Kahit may mga findings, inapura, nung natapos yung pag-take niya ng antibiotics at medyo na-treat na yung pneumonia, nakakulong na si Senator Marcoleta. Sabi nga ni Lacson di ba? Kapag nakukulong daw is kung ano-anong dumadapong sakit. Diyos ko naman. Siyempre, kahit pa paano, alam naman natin ang edad ni Senator Marcoleta. Di ba? Oh. Siguro, pag si Lacson ang nakulong, hindi siya magkakasakit, bata-bata pa siya. Pero kung magkasakit siya, halimbawa, nakulong siya, halimbawa lang baka mamaya magalit sa akin si Lacson. Pare, makulong siya, o magkasakit siya, mas kaano yun? Mas kaisip-isip yung bata ka pa, bigla ka nagkasakit, nakulong ka lang. Diba? Tapos ayan, kay Senator Marcoleta, sinabi nga ni General Macanas, parang minadali. Diba? Minadali, tapos para mailipat siya sa kulungan. Samantalang itong si Bunuan, parang parang eat all you can ang dating Kumain ka lang na kumain dyan. Pag nagsawa ka, di ilapag mo na lang dyan, hugasan namin. Kumain ka na, sila pa naghuhugas. Talagang parang bine-baby, no? Diba? Ano ba sakit niya? Malala ba sakit niyan? Gara, no? At ito, magandang development din ito kay Senator Marcoleta dahil sa post ng PGMN na basa ko kanina, isang abogado ni Senator Marcoleta nag-inform sa Sandigan Bayan na ang kampo ni Senator Marcoleta ay nagsampa na ng petisyon para ibasura ang plunder at graft and corruption charges na isinampa ng ombudsman sa kanya sa Sandigan Bayan. Napakalayo naman kasi ng plunders kay Marcoleta. Halatang galit lang sila kay Marcoleta, di ba? Parang yung
Ayaw ka lang naming makita sa Senado kasi masyado mo kaming masyado mo kaming iniinsulto. 'Di ba? Alam naman natin si Senator Marcoleta, yan talaga yung pumapalag. Lalong-lalo na kung nasa impeachment yan. Kaya nga parang kinulong din nila si Marcoleta, ineksakto sa impeachment, talagang ayaw nila papuntahin Dahil parang alam na nila kung ano ang mangyayari kapag nandoon si Marcoleta, talagang sasakit lang ang ulo nila dun. So, that's part of our legal remedies. Maganda yan, kailang I'm not sure kung aksyonan kaagad ito ng Korte Suprema. In fairness, sa Korte Suprema, maasahan pa man natin Kahit paano, last bastion of may democracy. natitira pa Kailan tayong may pag-asa. mga kaso kuminsan na napakatagal ang yun lang. example, yung anong tawag mo doon? Yung writ of habeas corpus na sinampa para kay Tatay Digong. Hanggang ngayon, wala silang desisyon. Ano pa, yung kaso ni Senator Bato. Yun naman ang problema sa Supreme Court. Ang tagal. Diba? Kaya nga siguro, kaya ayaw nilang makulong si Tatay Digong dito kasi kapag dito sa korte sa atin sa Pilipinas, matagal. Diba? Hanggang sa maabsuelto si Tatay Digong. Hindi katulad pag nasa ICC, kahit matagal, at least wala siya dito sa Pilipinas. Parang ganun Okay lang na matagal ang proseso kay Tatay Digong doon, kay Digong, ganyan, yung mga kalaban ng mga Duterte. Basta importante, wala siya dito sa Pilipinas. Kaya kung pwede natin isunod si Bongo, sila Bato doon, di doon sila. Kahit matagal, basta wala sila dito, lahat ng malalakas, wala tayong kalaban. Napapaghalatain. Wala pa naman yung main case hanggang ngayon hindi pa dinidesisyonan ng ang dinesisyonan lang nila is ayaw nilang mag-issue ng TRO laban sa ICC warrant of arrest. Yun lang. Kailang yung may main contention pa, main decision now hanggang ngayon wala pang hindi pa. Kaya kung minsan mabagal din ang Korte Suprema, but overall ako umaasa pa rin Pero ako okay sa Korte naman sila Suprema na last bastion of our democracy. Ayon, natating natunghayan ng video na nagbula kay General Macana. Sa yan yung binigyan natin ng reaksyon. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.